So, eto na mga sangkay. May mga matatanggal na nga ba na mga congressman ngayon? Well, pag-usapan po natin itong mga sangkay. Magandang talakayan to kasi alam nyo yung pagkasibak, actually di pala sinibak, yung pagkakasuspinde ng 60 days ni Kiko Brazaga ay talagang deserve niya na maparusahan. Kasi nga po dahil sa mga fake news na inilalabas po niya against the president at hindi po maganda yung mga ginagawa niya mga sangkay, mga pinopost. Subalit, may kailangan din po. Maliban kay Kiko Barzaga, may mga tinatawag na contractors. Mga congressman na contractor din. O may pinagmamay-ari na mga construction company na nakikinabang sa kaperahan sa DPWH. Ngayon, nagsalita po dito mga sangkay ang Kongreso. Magandang pag-usapan to, mga sangkay, dahil may listahan po tayo ng mga contractors, pambihira, mga mga bilyonaryo. Well, anyway, before we start guys, sa mga hindi pa po dyan nakakapag-subscribe sa ating YouTube channel, ayan po, tayo ay 1.59 million subscribers na. Ang dami na po natin, no? Ano pang hinihintay nyo guys? Pasko? Hindi, guys, parami po tayo ng parami dito sa YouTube. Road to 2 million na po tayo. Kaya naman, makikita nyo po yung subscribe button sa baba ng video na to. I-click nyo lamang po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood naman po sa Facebook, syempre, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Okay, eto, pag-usapan po natin. Kasi, ang nangyari po kay Kiko Barzaga, tama naman. Pero, meron po mga tinatawag na contractors kasi ito po yun. Ayan, 8 contractors na pinakakasuhan ng ICI. Ayan po yung mga pangalan. Ito si Surigao del Norte 1st District Representative Francisco Matugas. Tarlac 3rd District Representative Noel Rivera. Pusong Pinoy Party List Representative Journey Nisay. Bulacan 2nd District Representative Agustina Pancho. Cagayan 3rd District Representative Joseph Lara. Uswag Ilonggo Party List Representative James Ang Jr. Construction Workers Solidarity or CWS Party List Representative Edwin Guardiola. Ito po yung isa sa mga sikat ngayon mga sangkay na contractor. Pero ang pinakasikat, syempre, ito po, si dating Ako Bicol Party List Representative Zaldico. Ito po yung mga pangalan, mga sangkay, ng sinasabing mga contractors daw po ito. Mga nakinabang daw po sa DPWH, sa kaperahan sa budget, mga sangkay, na ngayon ay dapat din daw po, maparusahan. At hindi lamang po basta parusa mga sangkay, dapat po makulong kung mapapatunayan. Ngayon, ayon po dito, handa umano ng House Committee on Ethics and Privileges na dinggin kung mayroong maghahain ng reklamo laban sa mga tinaguriang contractors kaugnay ng flood control scandal. Ayan. Binigyan na po kayo ng idea sa mga DDS dyan. I know guys, no? Na kayo gusto nyo to, mga sangkay. So, siguro ang kailangan natin gawin ngayon, maghain ng reklamo. Kung sino dyan yung matapang, no? Mag-file kayo ng reklamo. Nang sa ganun, masolusyonan natin itong problemang to mga sangkay. Kasi nga po, namimihasan na po itong mga contractors. Isipin nyo, congressman, tapos may construction company ka. Hindi ba mga sangkay? Kahangalan na po itong ginagawa nito mga kongresista. Sabi pa nga po ng iba mga sangkay, yung mga politiko daw, karamihan dyan, nagiging nagpa-politics. Pasok po sa pagiging isang public servant kuno hindi para tulungan yung sambayan ng Pilipino, kundi para maprotektahan ang kanilang mga negosyo. Ganyan po ang ginagawa nila ngayon mga sangkay. So talagang nakakasuka mga sangkay yung sistema sa totoo lang sa Pilipinas. Sabi dito, kapag may nag-file ng complaint sa maski
sinong kongresista na may kinalaman sa mga maanumalyang transaksyon pagdating sa infrastruktura or kung ano man. Handa po kaming sagutin yan sa Committee on Ethics at gagawin namin yan within 60 sessions, days. Mga sangkay. So, iyan po yung yan yung gagawin. So mga nagrereklamo dyan, no, about dito sa mga contractors, bakit hindi na lang po kayo mag-file? No, kasuhan, kumbaga, mga sangkay, reklamo sila. Kasi kapag nangyari yan, pwede rin po silang matulad kay Kiko Barsaga. Kasi kay Kiko Barsaga, mayroon po talagang nagreklamo. Mayroon po nag-file dahil po sa kanyang kalokohan. Kaya yun po nangyari. Nag-aabang lang naman po kami kung ano ang complaint na isasampa sa aming committee, sasagutin po namin yan. Sabi po dito mga sangkay ng Kongreso. Tinuligsa ng ang Ethics Committee dahil inuna pa umano ang reklamo kay Cavite Representative Kiko Barzaga. Gayong mas mabigat ang ginawang kasalanan ng mga kongresista na sabit sa flood control anomaly. Oo naman mga sangkay, wala naman problema doon. Kaso nga lang, itong si Kiko Barzaga, ang problema, ang hilig po niya gumawa ng mga ka-fake newsan against the president. Halimbawa na lamang po mga sangkay, yung 500 pesos na pang Noche Buena daw. Ang nagsalita po nun, mataas na opisyal ng DTI. Pero anong ginawa mga sangkay ni Kiko Barzaga? Ginamit niya po yun mga sangkay. Na para bang sinasabi po niya na itong si Marcos ay ito yung pinaka nagsabi na itong 500 pesos sakto na sa Noche Buena. O di ba mga sangkay, malaking kalokohan? Hindi naman po si BBBM ang nagsalita nun. Mataas na opisyal ng DTI po yun. Si Barzaga ay hinatulan ng 60 days na suspension matapos mapatunayang hindi angkop ang mga naging post nito sa social media. Exactly. Dami mga sangkay. Sabi dito, as a matter of fact, nagkaroon na nga kami ng isa dati. Pero, ano ang nangyari po? Nagkaroon kami ng initial deliberation pero naging moot and academic kasi hindi na member ng House, sabi po ni Abalos, na ang pinatutungkulan ay si dating ako Bicol Party List Representative. Iginiit ni Abalos ang kahalagahan na mapanagot ang mga sangkot sa anomalya. Sabi po niya dito, on my end, malaking pagkakamali man yan o maliit, hindi po natin pwedeng baliwalain ang isa. Kaya nga po, naniniwala po ako na napakahalaga na i-hold natin accountable ang mga involved sa flood control corruption. Pero gusto ko pong ipaalam sa ating lahat, hindi po mutually exclusive ang pagdemand ng accountability sa graft and corruption and sa pagdemand ng proper conduct from our elected officials. Ang mga kaso ng katiwalaan ay iniimbestigahan ng Office of the Ombudsman na siyang nagsasampa ng kaso sa Sandigan Bayan kung mayroon makikitang sapat na ebidensya. Ayan, mga sangkay. Kung kayo gusto niyo ireklamo, ito po. Mag-file kayo ng reklamo laban po dito sa mga kongresista para po isunod sila kay Barzaga. Alright, so ano po ang inyong opinion? Comment down below. Meron po tayong YouTube channel. Ito po yung Sangkay Revelation. Hanapin niyo po ito sa YouTube ngayon din. Kapag nakita niyo na, i-click niyo po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click niyo po yung all. Ako na po ay magpapaalam. Mag-iingat pong lahat. God bless everyone.